Magandang umaga po mga ka-explore. Malungkot o masaya? Iyan ang hindi natin maintindihan ngayon. Siyempre may mga masaya, may mga malungkot. At hindi ko rin alam kung lalong mag-iiyakan o lalong magkukukuda ang mga DDS sa balitang ito. Okay, basahin muna natin ang balita. Ito ay balita ng ABS-CBN News. Ayon sa balita, naghahanda na ang Department of Justice ng isang briefer para kay Pangulong Marcos Jr. ukol sa posibleng pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Nako, malamang sa malamang, maaring may alam na rin ang gobyerno sa mga ibinunyag kamakailan ni dating Senator Trillanes, o di naman kaya ay naniniwala sila dito. Mabuti pakinggan muna natin yung balita, pero ang may papakita or may paparinig ko lang ay yung audio na lang. Mahirap na, baka ma-copyright strike tayo. Okay, pakinggan natin. Inihahanda na ng Department of Justice ang isang briefer para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maggabayan siya sa mga posibleng pangyayari sakaling arestuhin o mag-issue ng arrest warrant ang International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Mico Clavado, kasama rin sa briefer ang pag-aaral sa muling paglahok ng Pilipinas sa ICC. Pero giit ng DOJ, hindi na nagbabago sa ngayon ang polisiya ng administrasyon na hindi kilalanin ang ICC. Ang anunsyo ng DOJ ay kasunod ng revelasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa nakaambang pag-aresto ng ICC kay Duterte at sa namumuno umanong coup sa loob ng PNP at AFP. It will have to be a very objective briefer para malaman ni Presidente kung paano siya gagalaw. No? Once the ICC warrants of arrest, if ever, are issued, then he will know kung ano yung mga legalities, yung mga options niya, at yung mga remedies din. Ayan. Alam nyo mga ka-explore, sobrang nababaitan yata ang grupo ni dating Presidente Duterte dito kaya Pangulong Bongbong Marcos Dahil kahit sobrang maanghang na at personal na mga birada nila, nananatiling kalmado at nakafocus lamang ang Pangulo sa kanyang mga trabaho. Sa tingin ko sa ngayon, nananatili ang polisiya ng administrasyon na hindi kilalanin ng ICC. Pero malay natin, di ba? Pag hindi siya tinigilan ng mga Duterte, baka magbago ang stand ng Pangulo at papasukin ng ICC. Nako, ayan, iyari. Tapos ang boxing. Sa inyong palagay mga ka-explore, may posibilidad kayang magbago ang stand ng administrasyon para papasukin na yung ICC? Para sa akin, malaki ang posibilidad kung patuloy na ginagawa ng kampo ni Duterte ang pamemersonal, lalong-lalo na medyo talagang masyadong malalim, below the belt ng birada. Malaki ang posibilidad na magbago ang stand ng Pangulo. Open po ang ating comment section. Pag-i-comment na lang ang inyong mga saloobin. Maraming salamat po.